May mga pagkakataon sa buhay na tahimik ang langit at tila tuluyan ng naputol ang puso. Walang mas nakakatuwa, walang nabubuhay, walang nag-aapoy sa ningning na iyon na lumitaw ng napakadaling minsan. Marami sa kanila ang natatakot dahil sa pag-aakalang may nasira sa loob nila. Ngunit halos walang nagsabi sa iyo na ang kahungkagan na ito ay hindi pag-abandona. Ito ay isang tanda na ang Diyos ay malapit ng magbunyag ng isang bagay na mas malaki. Siguro nasa yugtong ito ka lang. Isa pang uri ng pagkapagod, isang kakaibang paghihiwalay na para bang gusto ng iyong kaluluwa ang isang bagay na hindi mo pa rin alam kung paano ipaliwanag. At sa gitna ng tahimik na pagkalito na ito, isang tanong ang lumitaw na nag-aalala sa akin sa kaibuturan. Ano ang mali sa akin? Ngayon nais kong ipakita sa inyo na ang damdaming ito ay hindi isang kahinaan, kundi isang espiritual na kapanahunan na nagsisimulang mamulaklak. Kung dinala ka ng Diyos dito, hindi ito nagkataon. May espiritual na sagot na naghihintay sa iyo at marahil ito mismo ang hinahanap ng iyong puso sa loob ng ilang buwan, marahil taon. Huminga ng malalim. Pakinggan ang iyong sarili kung ano ang sinusubukan ng langit na ipakita sa iyo. Huwag tumakas mula sa sandaling ito. May isang paghahayag na nakatago dito. At bago natin ipagpatuloy ang malalim na paglalakbay na ito, samantalahin at mag-subscribe sa channel. Dito ka makakatanggap ng mga mensahe na magpapalakas sa iyo, gumagabay sa iyo at tumutulong sa iyo na maunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. I-activate ang kampanilya upang hindi mo makaligtaan ang anumang susunod na dadalhin sa iyo ng kalangitan. May isang yugto sa paglalakbay ng pinili kung saan tila pinatay ng mundo ang mga ilaw. Ang minsang nagpainit sa puso ay nawawalan ng kagandahan na para bang naubos ito mula sa loob. Hindi ito may babala o ingay. Parang nagising ka mula sa panaginip at napagtanto na hindi nagaanong maliwanag ang mga kulay. Nagtataka ka ba kung kailan nagsimula ang pagbabagong ito? Ang pagbura na ito ay napakabanayad na. Ang pinili ay madalas na alam lamang ito kapag sinusubukang muling buhayin ang mga lumang kagalakan. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagbabasa, pagsasalita, paglikha, paglalakad ay hindi na nagdudulot ng parehong kaakit-akit. Para bang binago ng kaluluwa ang dalas ng hindi humihingi ng pahintulot. At ang pagbabagong ito ay nakalilito dahil walang malinaw na dahilan para sa pagkawala ng sigasig. Kakaibang pakiramdam lamang ng panloob na pag-aalis. Sa yugtong ito, hindi bihira para sa puso na maramdaman na lumayo ito sa mundo mismo. Ang mga lugar na dati ay tila tahanan ay hindi na magkasya ng maayos. Ang mga taong dating nagdadala ng ginhawa ngayon ay tila malayo. At sa lahat ng ito mayroong isang bago, halos hindi komportable na katahimikan na nagpapakita na may isang bagay sa iyo na nagbabago. Ang kaluluwa ay nagsisimulang umatras mula sa mga ingay na dati niyang tiniis. Ang paghihiwalay na ito ay hindi isang parusa o tanda ng kahinaan. Sa kabaligtaran, ito ay isang espiritual na bakas, isang tanda na ang Diyos ay nagsisimula ng isang malalim at masigasig na gawain sa iyo. Ang langit ay hindi gumagana ng mabilis. Unti-unti niyang inaalis ang hindi nakapakipakinabang sa sagradong layunin na nabubuo sa kanyang espiritu. Ang tila napakatalino ay isang pagmumuni-muni lamang, at ang mga pagmumuni-muni ay hindi sumusuporta sa sinuman. Ang tahimik na pagbabago na ito ay ang simula ng isang espiritual na pagbabago. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkahinog na hindi na nakasalalay sa kung ano ang nakikita ng mga mata o kung ano ang nararamdaman ng puso. Para bang binubuwagin ng Diyos ang mga lumang panloob na istruktura upang magtatag ng isang mas matibay at makalangit na pangunawa.
Ito ang unang hakbang ng paggising na, bagamat hindi komportable, ay naghahanda sa iyo na makita ang lampas sa ibabaw. Kapag nangyari ang yugtong ito, marami ang nag-aaway sa kanilang sarili. Ang puso ay nagulat sa sarili nitong kawalang interes at nagsimulang lumikha ng mga teorya upang ipaliwanag ang kawalang kabuluhan. Malamig ba ako sa espiritual? May nasira ba sa akin? Ang gayong mga tanong ay parang mga martilyo sa isipan, at nang hindi namamalayan nito, ang pinili ay nagsisimulang bigyang kahulugan ang paglipat bilang isang problema. Ngunit ang unang impresyon na ito ay madalas na nakaliligaw. Sinusubukan ng isip na makahanap ng isang emosyonal na kapintasan na nagbibigay katwiran sa nangyayari. Madalas itong pinaniniwalaan na ito ay kalungkutan, pagkapagod o kahit na simula ng isang espiritual na depresyon. Ngunit ang nakakapagtaka ay bagamat walang masayaw, walang malalim na sakit na nasasaktan. Isang kakaibang neutralidad na tila ang puso ay inilagay ang lahat sa tahimik na mode. At nakakalito yan dahil hindi ito akma sa anumang lohikal na paliwanag. Kung dati ay nag-react ka sa anumang bagay ng may kasidhian, ngayon ay halos walang pakialam ang reaksyon mo. Ang dating na yanig sa iyo ay hindi gaanong nakaka-apekto sa iyo. At kung ano ang nagpasaya sa iyo ay nawawala ang impluensya nito. Ito ay tulad ng kung emosyon ay mas mababa, mas pinigilan, mas matatag. Ngunit ang utak insists sa pagbibigay kahulugan ito bilang kawalan ng buhay. Ang katotohanan ay hindi ito isang kawalan, ito ay isang muling pagsasaayos. Ang iyong kaluluwa ay ang gumagalaw sa loob. Ang pakiramdam na ito ng may mali ay lumitaw dahil ang pinili ay natutunan mula sa isang maagang edad na sukatin ang espiritual na buhay sa pamamagitan ng emosyon. At kapag bumaba ang mga ito, tila bumaba rin ang Diyos. Ngunit mababaw ang interpretasyong ito. Ang inaakala mo ay hindi isang pag-alis mula sa langit. Ito ay isang detachment mula sa lahat ng bagay na hindi na pinapayagan na akayin ka. At kapag kinuha ng Diyos ang saklay, nanginginig ang katawan bago ito matutong tumayo sa sarili nitong mga paa. Sa makatuwid, ang yugtong ito ay hindi dapat makita bilang isang depekto, ngunit bilang isang espiritual na pagsusuri. Binabago mo ang siklo. Sa katunayan, ang tila kahinaan ay ebidensya ng espiritual na pagpapalakas. Ang tila pagtigil ay isang paanyaya na makita ang Diyos ng higit pa sa iyong nararamdaman. At ito mismo ang paunang pagkalito na nagbubukas ng puwang para sa susunod na antas ng paglalakbay. Kapag nagsimula ang pagbabagong ito, maraming tao ang naniniwala na ang Diyos ay lumayo na. Ngunit sa katunayan, hindi niya isinasaalang-alang lamang kung ano ang nalilito sa iyo, na nagdulot sa iyo ng pansamantalang ginhawa, ngunit hindi ka talaga nagpataguyod. Para bang binabawasan ng langit ang kapangyarihan ng mga nakakagambala upang matutong marinig ang kanyang tinig ng mas malinaw. Ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ang paglilinis. Ang pinili ay nagsisimulang makaramdam ng mas kaunting sigasig para sa kung ano ang dating tila mahalaga. Ang mga libangan, pag-uusap, gawain, kahit na ang ilang mga relasyon ay nawawalan ng lakas. Ngunit hindi dahil humihina ang kanilang espiritualidad. Ang hindi kasama ay ang mga emosyonal na suporta na mayroon sila sa isang mababaw na buhay. Alam ng Diyos kung kailan ka pa rin nagpapakain ng isang bagay at kung kailan ka lang ito abala. Sa una, mahirap tanggapin. Nasanay tayo sa maliliit na kaginhawahan, maliliit na kagalakan na nakakagambala sa atin mula sa sakit at nagbibigay sa atin ng isang pakiramdam ng kontrol. Nakikita ng Diyos ang hindi mo nakikita. Nakikita niya kapag ang mga glows na pinapanood mo ay walang iba, kundi mga ilusyonaryong pagmumuni-muni, at dahil sa pag-ibig, sinimulan niyang patayin ang mga maling ilaw na ito. Hindi ito banal na lamig. Ito ay isang makalangit na interbensyon.
Kapag inalis ng Diyos ang nagdroga sa iyo, nagbibigay siya ng puwang para sa isang bagay na tunay, matibay at may layunin. Ang pagkawala ng interes sa mga bagay ay hindi espiritual na kamatayan. Ito ay isang transisyon. Para bang sinasala ng banal na espiritu ang lahat ng bagay sa paligid mo upang ibunyag kung ano ang tunay na mahalaga. Ang nadarama mo bilang kawalang kabuluhan ay ang paglilinis na kinakailangan bago ang banal na panunumbalik. Ang hakbang na ito ay isang mahalagang hakbang sa landas ng pinili dahil kapag tumigil ang Diyos sa ilusyon, inihahanda ka niya na tumanggap ng isang bagay na hindi nakasalalay sa emosyonal na pagpapasigla. Sinasanay ka nitong makita ang supernatural ng walang ingay, walang mga pagkagambala, walang marupok na suporta. At ang distansyang ito mismo ang nagbibigay daan sa pag-unawa sa susunod na hakbang ng Diyos. Kapag sinimulan ng Diyos na isara ang hindi na bahagi ng kanyang layunin, isang hindi kasiyasyang katotohanan ang lumitaw. Karamihan sa tinawag niyang kagalakan ay talagang isang reaksyon lamang ng kakulangan. Huwag maghanap ng kaligayahan. Hinanap niya ang kaginhawahan. At ang bawat kislap na nakakagambala sa kanyang kaluluwa ay tila sapat na maliwanag upang tawagin itong kapunuan. Ngunit alam ng langit kung paano makilala kung ano ang tunay na liwanag mula sa kung ano ang isang maalikabok na pagmumuni-muni lamang. Karamihan sa kaguluhan na naramdaman niya ay nagmula sa panloob na kahungkagan na hindi kailanman ganap na gumaling. Maliliit na kilos, magaan na pag-uusap, papuri, mababaw na pamumuhay, lahat ng ito ay napuno sa loob ng ilang sandali ang emosyonal na gutom na dinadala mo nang hindi kinikilala ito. Ang kaluluwa ay naghahanap ng kabayaran, hindi kasiyahan. Ito ay isang nakakondisyon, mahina na kagalakan, madaling umalis kapag nagbago ang sitwasyon. Ang pangunawa na ito ay masakit dahil nagpapakita ito ng isang pagkagumon na hindi mo naisip. Akala niya masaya ka dahil nabubuhay ka sa magagandang panahon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang kalooban ay naabala lang siya sa sarili niyang kalungkutan, sa malalim na pagkainip, sa pakiramdam ng kakulangan na nagpipilit na samahan ka. Hindi ito isang kasalanan, ito ay sangkatauhan. Ngunit hindi nais ng Diyos na mabuhay ang mga hinirang sa emosyonal na mga mumo. Tinawag kanya ng sagana. Kapag kinikilala ng langit na ang kaligayahan na ito ay hindi ipinanganak mula sa tamang pinagmulan, pinapayagan nito itong mawala. Hindi upang parusahan ka, ngunit upang palayain ka mula sa isang emosyonal na siklo na pumipigil sa iyo nang hindi mo namamalayan ito. Ang kagalakan na nagmula sa mga kabayaran na ito ay hindi matatag, mahina at palaging nakasalalay sa mga panlabas na kadahilanan. At hindi nais ng Diyos na ang kanyang katatagan ay maging hostage ng kapaligiran. Pagkatapos ay maraming mga tao ang nag-iisip na nawalan sila ng kanilang espiritual na pagiging sensitibo, ngunit sa katunayan, nawalan lamang sila ng kanilang emosyonal na pag-asa. Ang ipinanganak sa iyo ay ang kakayahang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapasigla at kabuuan. At kapag dumating ang paghahayag na iyon, nagbibigay ito daan para maunawaan kung bakit dapat ihiwalay ka ng Diyos sa mga bagay na nakagambala sa iyo. Aakayin ka sa mas malalim at pangmatagalang kagalakan. Kapag umabot na ito sa yugtong ito, sinimulan ng Diyos na ipakita na mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng pakiramdam ng kapayapaan at simpleng pakiramdam ng ginhawa. Kadalasan, ang tinatawag mong kapayapaan ay ang pakiramdam lamang ng pahinga pagkatapos ng isang emosyonal na pampasigla. Isang bagay na nagpapatahimik sa iyo mula sa labas, ngunit hindi malulutas ang anumang bagay mula sa loob. Gayunman, ang Diyos ay hindi humanga sa mga epekto nito sa ibabaw.
Alamin kung kailan ang iyong puso ay tunay na tahimik at kapag ito ay lamang na abala. May mga pagkakataon na inaalis niya ang tila nagdudulot sa iyo ng kaginhawahan dahil alam niya na hindi ito isang pundasyon kundi isang marupok na suporta lamang. At ang mga marupok na suporta ay gumuho sa unang salpok. Hindi nais ng Diyos na umasa ka sa isang bagay na hindi kayang suportahan ang iyong kaluluwa kapag ang espiritual na digmaan ay nagngangalit na. Mahal ka niya ng labis upang payagan kang magtayo ng kapayapaan sa isang bagay na walang makalangit na istruktura. Gayunman, itinuturing ng mga pinili ang pag-aalis na ito bilang isang pagkatalo. Sabi nga nila, bakit hindi na ito gumagana? Bakit hindi ako pinapakalma nito tulad ng dati? At mahinang sumagot ang langit, dahil gusto kong bigyan ka ng mas mahusay. Iniuugnay ng isip ang kakulangan ng pampasigla sa kawalan ng Diyos. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Kapag binabawasan ng Diyos ang ingay, ito ay dahil hinihila ka niya sa kailaliman. Sa puntong iyon, sinimulan niyang matuto ng espiritual na pag-unawa. Natututo kang kilalanin kapag ang isang bagay ay nagbigay lamang sa iyo ng pansamantalang emosyonal na kaginhawahan at kapag ang kanyang presensya ay tunay na sumusuporta sa iyo. Ang pagkakaiba na ito ay tanda ng espiritual na katandaan na pagtanto mo na ang tila kapayapaan ay panandali ang paghinto lamang at ang tila katahimikan ay talagang patnubay ng Diyos. At kapag kinuha ng Diyos ang mga mahihinang suporta, nagsisimula kang maunawaan ang susunod na hakbang sa landas. Sapagkat sa pamamagitan ng pag-aalis ng kung ano ang nakagambala sa iyo, nagbibigay siya ng puwang para sa isang uri ng kapayapaan na hindi nakasalalay sa anumang bagay, na hindi nanginginig o nawawala kapag ang araw ay nagiging mahirap. Isang kapayapaan na hindi nagmumula sa mundo, at doon mismo nagsisimula ang pagbabagong anyo. May sandali sa landas ng pinili na tila walang sapat sa labas. Ang mga pag-uusap ay nawawalan ng panlasa, ang mga lugar ay tila pangkaraniwan, ang mga aktibidad ay tumitigil sa pagpuno. Parang ang mundo sa labas ay lumiliit, samantalang ang isang bagay sa loob mo ay tahimik na lumalaki. Ang pakiramdam na ito ay nakakabahala dahil ang lahat ay nananatiling pareho, ngunit hindi ka na pareho. Ang panloob na ilang na ito ay hindi ang kawalan ng Diyos, kundi ang proseso kung saan kinukuha niya ang kapangyarihan ng mga panlabas na bagay sa iyo. Bago yon, ang isang papuri ay magpapasigla sa iyo, ang pagpuna ay magpapabagsak sa iyo, ang isang paanyaya ay magpapasaya sa iyo, ang pagtanggi ay masasaktan ka. Ngayon ang mga bagay na ito ay hindi gumagalaw sa iyong kaluluwa sa parehong paraan. Ang mundo ay nawawala ng kapangyarihan dahil pinalawak ng Diyos ang panloob na istruktura nito. Kapag nagpasya ang langit na mag-mature ng isang tao, nagsisimula ito sa pamamagitan ng pagwawalang bisa sa pag-asa sa mga panlabas na stimuli. Ang kaluluwa ay tumigil sa kontento sa mababaw dahil sinanay itong kilalanin kung ano ang walang hanggan, para bang inaakay ka ng banal na espiritu sa loob sa isang lugar kung saan ang kanyang presensya lamang ang may katuturan. Gayunman, ang katahimikan na ito ay hindi walang kabuluhan, ito ay isang paghahanda. Sa panloob na ilang, inihahayag ng Diyos kung sino ka talaga, malayo sa inaasahan ng iba, malayo sa mga paghahambing, malayo sa mga pagkagambala na humubog sa iyong damdamin. Dadalhin ka niya sa isang uri ng espiritual na paghihiwalay kung saan ang tanging tinig na makapagpapakilos sa iyo ay ang kanyang tinig. Ang pinili ay lumalaki kapag natututo siyang maglakad ng hindi nakasandal sa labas. At habang ang disyerto na ito ay maaaring mukhang hindi komportable, ang prosesong ito ang nagbibigay daan para sa susunod na yugto ng paglalakbay. Dahil kapag nawalan ng kapangyarihan ang mundo, mas malinaw mong makita kung ano ang banal,
At ang paglipat na ito, habang tahimik, ganap na muling iniisip ang iyong espiritual na sensitibo. Ang isa sa mga pinakamalaking pagkalito ng pinili ay ang paniniwala na ang espiritual na kapanahunan ay sinusukat sa tindi ng damdamin. Sa loob ng mahabang panahon, iniuugnay niya ang presensya ng Diyos sa mga luha, panginginig ng gansa, apoy, panginginig ng boses na halos electric sensation na umaapaw sa puso. Ngunit kapag nagpasya ang Diyos na mag-mature ang isang tao, binabawasan niya ang mga pagpapakita na ito upang malaman na ang espiritualidad ay hindi adrenaline, ito ay lalim. Ang pananampalataya ng mga bata ay nakasalalay sa emosyonal na epekto. Ang hamtong na pananampalataya ay nakasalalay sa pananalig. Sinimulan ng Diyos na mag-tune sa loob ng mga hinirang hanggang sa mapagtanto niya na hindi niya kailangang madama ang lahat ng matindi upang maging sentro ng banal na kalooban. Ang kalangitan ay hindi palaging nagpapakita ng sarili sa pamamagitan ng mga lindol. Kadalasan ay mas gusto nila ang mga bulong at ito ay eksakto sa bulong na ito na ang kapanahunan ay binuo. Kapag nawala ang matinding damdamin, ang pinili ay unang natatakot. Nakikipag-usap pa rin ba sa akin ng Diyos? Ngunit ang nangyayari ay kabaligtaran. Inaalis ng Diyos ang labis upang ibunyag ang diwa. Pinalitan nito ang pagpapakilos ng apoy ng katatagan, ang euphoria ng katahimikan, ang pag-asa sa pakiramdam ng kapangyarihan ng espiritual na pag-unawa. Ito ay isang palitan na kakaunti lamang ang nakakaunawa. Ngunit ang sinumang nakakaranas nito ay kinikilala ang pagbabagong anyo. Ang prosesong ito ay nagsisimula sa pagbuo ng isang bagong uri ng espiritualidad sa iyo, isang espiritualidad na hindi nayanig ng mga bagyo, hindi nag-oscillate ayon sa mood at hindi gumuho kapag sumuko ang emosyon. Itinuturo sa iyo ng Diyos na ang kapanahunan ay nangangahulugan ng paglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, kahit na ang iyong puso ay nasa kapayapaan. Ito ay tungkol sa pananatiling nakatuon kahit na ang langit ay tila masyadong tahimik. At ito mismo ang bagong posisyon na naghahanda ng daan para sa susunod na antas. Sapagkat kapag nauunawaan mo na ang espiritual na kapanahunan ay hindi nangangahulugang damdamin ng marami, ngunit naninindigan ng matatag, ang langit ay nagsisimulang ipagkatiwala sa iyo ang mas malalim na mga paghahayag. Ang katatagan na binubuo ng Diyos sa iyo ay hindi ipinanganak ng damdamin. Ito ay ipinanganak ng pagkakakilanlan. Kapag napagtanto ng Diyos na ang mga hinirang ay hindi na nangangailangan ng damdamin upang maniwala, nagsisimula siyang gumawa sa mas malalim na antas. Sabi nga niya, "Ngayon ay handa ka nang makita ako ng higit pa sa mga sensasyon." Pagkatapos kung ano ang dumating na may intensity, init, pag-iyak, panginginig ng boses ay nagsisimulang mabawasan. Ngunit sa halip na pagkatalo, ito ay isang pagpapalawak. Ang Diyos ang nagtuturo sa iyo na makita sa pamamagitan ng mga mata ng Espiritu. Sa simula, ang prosesong ito ay nakalilito. Sinusubukan mong hanapin ang mga lumang sensasyon, ngunit hindi ito lumilitaw. At nang hindi niya namamalayan, nag-iisip siya kung may nagawa ba siyang mali. Ngunit hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Binubuksan nito ang iyong espiritual na larangan. Itinuturo niya sa iyo na kilalanin ang kanyang presensya sa isang banayad, mas mature at mas matatag na paraan. Ang emosyon ay bumababa upang madagdagan ang panloob na pangunawa. Bago iyon, kailangan ng malakas na mga tanda upang maniwala na malapit na ang Diyos. Ngayon ay sinasanay kanya na madama ang kanyang haplos kahit na sa katahimikan. Ang mga hinirang na dumadaan sa yugtong ito ay natuklasan na ang Diyos ay hindi lamang nagsasalita sa malakas na hangin. Nagsasalita siya ng may mga bulong, ng detalyado, ng may pag-iingat. Ang kalangitan ay hindi tumigil sa paggalaw.
Ikaw ang natututong makaramdam ng paggalaw sa mas banayad na paraan. Ang paglipat na ito ay nagmamarka ng isang mahalagang espiritual na pagbabago. Ang pagbabawas ng emosyon ay nagbubukas ng puwang para sa lalim na hindi kailanman makakamit kung wala ang prosesong ito. Nagsisimula kang maunawaan ang mga panloob na direksyon, banayad na babala, espiritual na mga impresyon na dati ay natatakpan ng napakaraming sensasyon. Para bang ini-calibrate ng Diyos ang iyong kaluluwa upang makuha ang mga frequency na tanging ang kapanahunan lamang ang nakakarating. At habang lumalaki ang pinalawak na pangunawa na ito, nagsisimula kang maunawaan kung bakit kinailangan ng langit na takpan ang mga damdamin. Ang Diyos ay nagtatayo ng pangunawa na gagabay sa iyo kahit na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay tahimik. Ang bagong pagiging sensitibo na ito ay magiging mahalaga para sa susunod na yugto ng paglalakbay, kung saan ang pananampalataya at pangunawa ay magkakasama. May panahon na nagsisimula ang Diyos na paghiwalayin ang pananampalataya mula sa damdamin at ito ang isa sa pinakamalalim na pagbabago sa paglalakbay ng mga hinirang. Sa loob ng mahabang panahon, nalilito niya ang damdamin ng Diyos sa pagiging malapit sa Kanya, ngunit ang espiritual na kapanahunan ay ipinanganak ng eksakto kapag tumigil ang pananampalataya, depende sa kung ano ang nakikita ng puso, at nagsisimulang umasa sa kung ano ang nalalaman ng espiritu. At ang kaalaman na ito ay mas malakas kaysa sa anumang damdamin. Noong una, nakakabahala ang pagbabagong ito. Magdasal ka at wala kang nararamdaman. Pinupuri niya siya at hindi nanginginig. Hinahanap nila ang presensya at walang ganoong bagay tulad ng alon na iyon na nag-iwan ng lahat sa loob upang mag-vibrate. Ngunit hindi ito dahil nagsimula ang Diyos. Ito ay dahil tinuturuan kanyang lumakad ng may pananalig, hindi sa pamamagitan ng mga pampasigla. Ang pananampalataya na nakasalalay sa mga damdamin ay isang marupok na pananampalataya. Ang taong umaasa sa salita at pagkakakilanlan ay hindi matitinag. Dito, nagsisimulang palakasin ng Diyos ang iyong panloob na pagkatao tulad ng dati. Hayaang humupa ang iyong damdamin upang makahanap ka ng isang bagay na noon pa man ay umiiral, ngunit nakatago sa ilalim ng pangangailangang maramdaman, kaligtasan. Isang seguridad na hindi nagbabago sa mood, na hindi nanginginig pagkatapos ng masamang araw, na hindi nawawala kapag malamig ang puso. Ang pananampalataya ay nananatili, kahit na ang kalangitan ay tila tahimik. Itinuturo sa iyo ng Diyos na ang tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa pagsukat ng iyong presensya sa kung ano ang iyong nararamdaman, kundi sa pamamagitan ng katapatan ng kanyang pagkatao. Hindi siya gumagalaw dahil nadarama mo ito. Gumagalaw siya dahil siya ay Diyos. At kapag ang katotohanan ito ay sa wakas ay bumaba sa puso, ang espiritual na katatagan ay ipinanganak na hindi maaaring sirain ng anumang pag-atake. At ang mature na pananampalataya na ito, na walang emosyonal na pag-aatubili, ay naghahanda sa iyo para sa susunod na yugto. Sapagkat kapag natuto kang lumakad ng may pananalig, maaakay ka ng Diyos sa mas mataas, mas matindi at mas malalim na landas, mga landas na tanging ang mga hindi umaasa sa mga damdamin lamang ang maaaring lakaran. Kapag inalis ng Diyos ang mga lumang emosyonal na istruktura, may bagong bagay na nagsisimulang lumitaw sa mga hinirang, katatagan. Hindi ang katatagan na nakasalalay sa perpektong kalagayan, ngunit isang katatagan na nagmumula sa espiritu na halos imposibleng ipaliwanag. Ang dating nawasak sa iyo ngayon ay umiiling lamang sa iyo. Kung ano ang dati ay nalilito sa iyo, ngayon ay huminga ka na lang ng malalim. Sa wakas ay nagsisimula ng magpahinga ang kaluluwa.
Ang katatagan na ito ay hindi nangyayari sa magdamag. Ito ay itinayo ng ladrilyo sa maliliit na pagtanggi, sa mga sandali ng katahimikan, sa mga panalangin na tila walang pagbabalik. Lihim kang hinuhubog ng Diyos, pinalayas ang ingay, sinisira ang mga adiksyon, pinalalakas ang mga paniniwala. At kapag napagtanto mo ito nang hindi bababasa, hindi ka tumugon tulad ng dati dahil hindi ka na kung sino ka dati. Sa sandaling iyon, ang labas ay nawawala ng kapangyarihan na kontrolin ka. Ang mga papuri ay hindi nakakalasing sa iyo. Ang pagpuna ay hindi sumisira sa iyo. Ang mga pagbabago ay hindi nakakagambala sa iyo. Tumigil ka sa pamumuhay sa emosyonal na roller coaster na nangingibabaw sa iyong buhay at nagsisimula kang maglakad ng palagi ng may katahimikan na may pagpipigil sa sarili. Ang kapayapaan ay tumigil sa pagbisita at nagiging permanenteng naninirahan dito. Ang katatagan na ito ay napakalalim na kahit na ikaw ay nakakahanap ng kakaiba. Hindi ito kawalang interes, hindi ito lamig, hindi ito kawalang malasakit. Iyan ang katandaan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang iyong kaluluwa ay hindi na kailangang kumapit sa lahat ng bagay upang mabuhay. Ito ay ang pag-unawa na ang itinayo ng Diyos sa iyo ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang panlabas na sitwasyon. At ang pagsasakatuparan na ito ay nagbabago ng lahat ganap na lahat. At ito mismo ang bagong katatagan na nagbibigay daan para sa susunod na antas ng paglalakbay. Dahil kapag natututo ang kaluluwa na magpahinga, sa wakas ay handa na itong kilalanin ang kagalakan na hindi nakasalalay sa mga nag-trigger. Ang kagalakan na nagmumula sa pagiging naroroon, hindi sa mga pangyayari. Matapos patahimikin ng Diyos ang panloob na ingay at buwagin ang mga lumang emosyonal na suporta, may isang bagay na hindi inaasahang nagsisimulang mamulaklak sa kaluluwa ng mga hinirang. Ibang kagalakan. Hindi ito ang impulsive na kagalakan na mabilis na lumalaki at nawawala sa parehong bilis. Ito ay isang tahimik na kagalakan, halos mahiyain sa una, ngunit malalim. Hindi ka nito sinasalakay, pinupuno ka nito. Ang kagalakan na ito ay hindi nakasalalay sa pambihirang mga pangyayari. Ipinanganak ito sa mga ordinaryong araw, sa simpleng gawain, sa tahimik na paghinga. Napagtanto mo na kahit walang malakas na damdamin, may isang bagay na matatag sa iyo na pumitibok. Para bang ang presensya ng Diyos ay naging isang patuloy na higaan ng tubig na dahan-dahang dumadaloy sa kailaliman ng kaluluwa. Walang kahanga-hanga, ngunit lahat ng bagay ay mahalaga. Ang pinakakahanga-hanga ay ang kagalakan na ito ay hindi nag-aalinlangan. Hindi ito tumatakas kapag may mali, hindi ito bumagsak kapag mahirap ang araw, hindi ito nawawala kapag nabigo ka ng mga tao. Manatili, nagpatuloy, pinahahalagahan niya iyon. Dahil hindi ito nagmumula sa labas, ito ay nanggagaling sa loob. Ito ay nagmula sa kung saan nagbago ang Diyos nang alisin niya ang mga mahihinang suporta at ibalik ang kanyang espiritual na istruktura. Ang hinog na kagalakan na ito ay isang malinaw na tanda na may isang bagay na nagbago ng husto. Hindi mo na kailangan ng mga insentibo para makaramdam ng mabuti dahil ang iyong kagalingan ay hindi na nakatali sa mga pangyayari. Ang kaluluwa ay hindi na nagugutom, nangangailangan, hindi na mapakali. Mayroong isang pagpos na naging natural, halos automatiko. Ito ang gawain ng Diyos, walang pagsisikap ng tao ang nagbubunga ng gayong bagay. At ang bagong kagalakan na ito ay naghahanda sa iyo para sa kinalabasan ng paglalakbay. Yaong mga natututong mabuhay na sinusuportahan ng kagalakan na nagmumula sa langit ay handang maunawaan ang huling dakilang espiritual na pagbabago, muling pag-iisip ng kanilang sariling pagkakakilanlan,
At ito mismo ang paglipat na nagbibigay daan para sa susunod na hakbang. Kapag ang paglalakbay na ito ay umabot sa pinakamalalim na punto nito, isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nangyayari sa pinili. Tumigil siya sa pagtukoy sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kung ano ang nararamdaman niya at nagsisimulang tukuyin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kung sino siya sa Diyos. Ang damdamin ay tumigil sa pagiging isang kompas. Ang pagkakakilanlan ay nagiging pundasyon. Para bang ang isang espiritual na susi ay bumalik sa kaluluwa na nagpapagana ng isang kapanahunan na hindi na mawawala. Ang dating kagalakan ay namamatay at ang walang hanggang kagalakan ay ipinanganak. Sa yugtong ito, napagtanto mo na hindi ka na nabubuhay bilang tugon sa mundo, kundi sa langit. Kung ano ang nag-alis sa iyo mula sa tamang landas ay hindi ka na nababagabag. Ang dating nakalilito sa iyo ngayon ay nakakahanap ng mga kasagutan sa katalinuhan na itinanim ng Diyos sa iyo. Ang kaluluwa ay tumitigil sa pagiging isang hindi matatag na lupa at nagiging isang matibay na lupa kung saan ang banal na espiritu ay nagtatayo ng malalim na pananaw at hindi natitinag na mga paniniwala. Ang pagbabagong anyo na ito ay napakatahimik, nakakaunti sa paligid mo ang nakakapansin nito. Sa loob mo, nagbago na ang lahat. Hindi mo na hinahanap ang Diyos sa pamamagitan lamang ng mga tanda. Ngayon ay nakikita niya ang Diyos sa katahimikan. Hindi na siya naghahanap ng kumpirmasyon sa kanyang damdamin. Hinahangad niya ang kumpirmasyon sa salita. Ang nagtulak sa iyo pasulong ay ang pakiramdam. Ang nagtutulak sa iyo ngayon ay ang pagkakakilanlan at bukasyon na minarkahan sa iyo ng langit. Pagkatapos ay ibinubunyag ang tunay na katandaan. Napagtanto mo na ang kaluwalhatian na nawala noong una ay hindi isang espiritual na pagkawala. Ito ay isang paghahanda. Pinatay ito ng Diyos upang mag-apoy ng isang bagay na mas dakila, isang bagay na hindi nakasalalay sa sanlibutan, isang bagay na hindi maaaring magnakaw ng sinuman, panloob na ilaw na nananatiling nakaon kahit na sa maulap na araw. Isang katigasan na hindi nanginginig kahit sa panahon ng bagyo. Ang paglalakbay ay hindi nagtatapos dito, talagang nagsisimula ito. Na para sa mga natuklasan ang kanilang pagkakakilanlan kay Kristo, hindi na sila nabubuhay sa mga mumo ng damdamin, kundi sa kabuuan ng walang hanggang layunin. At ang pangwakas na pagbabagong anyo na ito ay hindi ang katapusan ng isang siklo. Ito ay propetikong pag-activate, sinabi ng Diyos, ngayon ay handa ka na. Kung nakarating ka na sa ganitong kalayo, malamang na napansin mo na ang karamihan sa paglalakbay na ito ay naglalarawan ng isang bagay na nangyayari sa loob mo sa loob ng ilang panahon. Wala sa mga ito ang aksidente. Hindi ka dinala ng Diyos sa mensaheng ito ng walang kabuluhan. Mayroong isang tahimik, malalim at may layunin na gawain sa iyong kaluluwa at ngayon ay mayroon kang wika upang maunawaan kung ano ang ginagawa ng langit. Ngunit ang tanong na natitira ay, ano ang gagawin mo sa paghahayag na ito? Patuloy mo bang ipaliwanag ang katahimikan na ito bilang isang kahinaan? O tatanggapin mo ba na ang Diyos ay nagluluto para sa iyo? Ipipilit mo bang habulin ang mga lumang damdamin o papayagan mo ang iyong sarili na maranasan ang bagong kagalakan na ito na ipinanganak mula sa presensya, hindi mula sa isang pampasigla? Patuloy mo bang susubukan na magkasya sa mga lumang sitwasyon o tatanggapin mo na ang iyong pagkakakilanlan ay tumataas sa isang bagay na mas malaki? Tanungin ang iyong sarili ng tapat. Ano ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nasa akin? Anong kagalakan ang dapat kong hayaang mamatay upang mabuhay ang bago? Sa anong mga aspeto ako umaasa pa rin sa emosyon para makaramdam ako ng pagiging malapit sa Diyos? Ang mga sagot na ito ay maaring ganap na baguhin ang iyong espiritual na buhay.
ngunit nagkakaroon lamang sila ng kapangyarihan kapag nagpasya kang kumilos. Sa makatuwid, piliin ngayon na maglakad ng may higit na kamalayan, mas malalim at higit na pagkakakilanlan. Hayaan ang iyong sarili na pumasok sa yugtong ito sa pamamagitan ng pananampalataya kahit na tila kakaiba ito sa una. Ang kalangitan ay gumagalaw na sa itaas mo at bago ka magsara, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Dito makikita mo ang direksyon, espiritual na kalinawan at mga mensahe na tutulong sa iyo na makilala ang tinig ng Diyos sa gayong mga pagkakataon. Huwag magsimula sa paglalakbay na ito nang mag-isa, sama-sama tayong sumusulong.